Hi sir, my name is Noel Pita Borada. Ang topic ko po pala is about water pollution at saka po kung paano natin mapoprotektahan or mape-prevent yung pagdami ng basura sa ating katubigan, sa karagatan o saan mang tubig like mga sapa o kung ano pa man. Sa unang slides po natin ay nakalagay po dito is list of contents. Dito po nakasulat kung ano po yung mga i-discuss ko ngayon. Like, what is water pollution? What are the different types of water pollution? Effect of water pollution? Prevention of water pollution. What is water pollution? It is the contaminant of water bodies with negative impact of their uses. It is usually a result of human activities. Water pollution result when contaminants mix with these water bodies. Dito po, kung ano ba talaga ang water pollution, ito po yung mga basura o mga ginamit ng mga tao na hindi inilagay sa tamang basurahan. Kumbaga, tinapon lang nila kung saan-saan at napupunta sa ating mga katubigan. Isa na po dito is yung mga plastic, mga bote, mga lagayan ng mga pagkain, mga ganon, napupunta po sa ating katubigan at nasisira po yung ating katubigan like dagat, mga lake, mga kung ano pa mang mga tubig meron tayo. Pamamagitan po nito, makikita po natin na talagang kapag hindi natin ito iiwasan or gagawa ng solusyon, wala po talaga tayong improvement kumbaga. Hindi po may improve yung ating karagatan, hindi po siya malilinis or yung mga lake natin hindi po malilinis kung hindi po natin gagawa ng paraan. Sa pangalawa naman po is what are the different types of water pollution? Una po dito is ground water pollution. Ito po yung mga yung tubig na nasa ground na dahil sa mga chemical, dahil sa mga pesticides, mga fertilizer, hindi na po natin ito pwedeng inumin. Hindi na po siya safe para inumin ng mga tao kasi gawa nga po ng na-absorb yung tubig, yung mga chemical na yan. So, hindi na siya safety pa sa mga tao. Ito naman pong chemical pollution. Ito naman po ay mga chemical na napupunta sa dagat at sa pamamagitan nun, dahil sa chemical na yon, maraming nasisira sa dagat. Ito po kasing chemical na to, minsan nanggagaling ito sa mga planta, ganon, or kung saan pa man. Nasisira nito ang ating karagatan. Isa na po dito is yung mga mga naninirahan doon, yung mga isda, ganon, namamatay po. Yung iba, hindi man namamatay, pero nakakain din po ng tao, which is, hindi rin po siya safe para sa mga tao. Ito naman pong oxygen depletion pollution. Ito po yung sa sobrang dami na ng carbon dioxide, ng mga chemical, mga pesticides, mga kung ano-ano pa mga nakakasira po sa dagat. Nakikita naman po natin na maraming isda ang namamatay. Kumbaga, kung sa tao, kapag tayo ay nawalan ng oxygen, namamatay tayo. Ganon din po sa mga isda. Dahil po sa nasusuffocate na sila, gawa po ng wala ng oxygen silang nakukuha, wala na silang healthy na nakukuha sa dagat, namamatay po sila. Dahil po sa mga chemical na na-absorb ng dagat, ng mga palaisdaan din, mga ganon.
Tapos, dito naman po sa microbiological pollution, ito naman po yung mga food waste ng mga tao. Naano po siya sa ating tubig. Parang ito din po, parang nakikita naman po natin na parang nilulumot na yung tubig. So dahil po to sa mga food waste din po ng tao na hindi po nasosolusyonan, hindi nagagawa ng solusyon. Dito naman po tayo sa effect of the water pollution. Water pollution is significantly harms the environment, public health, and the economy. It disrupts aquatic ecosystem and biodiversity while degrading both soil and water equality. Health risks include waterborne disease and toxic exposure, which can also compromise food safety. Economically, pollution lead to the higher healthcare costs and losses the industries like fisheries and tourism. Additionally, it restricts access to clean water, exacerbating social inequalities and impacting cultural practices. Addressing water pollution is crucial for safeguarding health, preserving ecosystem, and maintaining economic stability through effective management and community involvement. Dito po yung mga ito po yung mga effect, mga example po ng water pollution, tulad po ng industrial waste, marine dumping, radioactive contamination, thermal pollution, mining activities, and sewage wastewater, plastic waste. Ito na sa atin to, common na talaga sa atin to, itong plastic waste. Dito din yung oil spill, yung mga galing po sa mga barko, ganun, na napupunta po sa dagat yung mga oil. Ito pong household waste, agricultural runoff. Ito po yung mga example po ng water pollution at saka mga effect po siya. Ito po yung mga example ng effect ng water pollution. Dito po sa last part, prevention of water pollution. Di naman po talaga natin ma-stop yung pagkakaroon ng water pollution. Pero po kaya po natin siyang iwasan o i-prevent ang magkaroon ng water pollution, tulad po ng magre-reduce po tayo ng CO2 emission to prevent global warming and acidification of the ocean. Yung pangalawa naman po ay reduce the use of chemical pesticides and nutrients on crops. Ang pangtatlo naman po ay reduce the safety treat wastewater of that, as well as not polluting. It can be used for irrigation and energy productions. Ang pang-apat naman po ay restrict the use of the single-use plastic floating in river, lakes, and ocean, many as microplastics. Ang panghuli naman po ay encourage sustainable fishing and ensure species survival and avoid sea depletions. Yun lang po. Thank you.